Exodo Kapitulo 8. At sinalita ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglangkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunan, ay narito, aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka, na magsisiyahon at magsisipasok sa iyong bahay, at sa iyong tulugan, at sa iyong higaan, at sa bahay ng iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga hurno, at sa iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan, at lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang, at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon, at tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagaya'y tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, manalangin kayo sa Panginoon, na alisin ang mga palaka sa akin, at sa aking bayan, at aking tutulotang yumaon, ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Faraon, magkaroon ka ng kaluwalhasyang ito sa akin, anong oras isasamo kita, at ang iyong mga lingkod, at ang iyong bayan, upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay, at mga tira na lamang sa ilog. At kanyang sinabi, sa kinabukasan. At sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita, upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. At ang mga palaka ay magsisyalas sa iyo, at sa iyong bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, manggatitira na lamang sa ilog. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Faraon, at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Faraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanilang pinagpisan sa bantan-bantan, at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Faraon na may pahinga ay pinapagmatigas ang kanyang puso, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod, at paluan mo ang alabok ng lupa, upang maging mga kuto sa lupaing Ehipto. At kanyang ginawang gayon, at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay pati ng kanyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa, at nagkakataw sa tao at sa hayop, lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa, at nagkakataw sa tao at sa hayop. Nang magkagaya'y sinabi ng mga mahiko kay Faraon, ito'y daliri ng Diyos, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, narito, siya'y paa sa tubig, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunan mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo payayaunan ang aking bayan ay magsusugo ako ng pulupulutong na langaw sa iyo, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa loob ng iyong mga bahay, at ang mga bahay ng mga Egyptyo ay mapupuno ng pulupulutong na langaw, at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. At aking ihihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen, na kinatatahanan ng aking bayan, upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw, nang iyong maalaman na ako ang Panginoon. Sa gitna ng lupa, at aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan, sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito. At ginawang gayon ng Panginoon, at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong na langaw sa bahay ni Faraon, at sa bahay ng kanyang mga lingkod, at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulutong na langaw. At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain. At sinabi ni Moises, hindi marapat na aming gawing ganyan, sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam ng mga Egyptyo, sa Panginoon naming Diyos, narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Egyptyo sa harap ng kanilang mga mata at di ba nila kami babatuhin? Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang,
at maghahain sa Panginoon naming Diyos, ayon sa kanyang iniutos sa amin. At sinabi ni Faraon, aking payayaunan kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang, huwag lamang kayong pakakalayo, tuloy ay daing ninyo ako. At sinabi ni Moises, narito iiwan kita, at aking idadalangin sa Panginoon, na ang mga pulupulutong na langaw ay magsialis bukas kay Faraon, sa kanyang mga lingkod, at sa kanyang bayan, ngunit huwag nang magdaya pa si Faraon, na huwag na di payaunan ang bayan, upang maghain sa Panginoon. At iniwan ni Moises si Faraon, at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at inialis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Faraon, sa kanyang mga lingkod, at sa kanyang bayan, na walang natira kahit isa. At pinapagmatigas ding muli ni Faraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan.